Mabuhay at magandang araw sa inyong lahat. Ako ito si Aina, ang inyong tagapagsalita at welcome sa aking Art Talk. Sa naririnig niyo ngayon, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa Filipino art. Ang pintana ito ay kilala at pamilyar na sa ating lahat, lalo na sa Organisasyong Malikhaing Sining ng Pilipinas. At iyon ay ang ipininta ni Juan Luna na Spolarium. Ang spolarium na ipininta ni Juan Luna ay naipinta noong 1884. May sukat ito na 4.22 meter by 7.675 meter. Kaya tinagurian ito na pinakamalaking pinta sa buong Pilipinas. Ang medium naman na ginamit niya ay oil painting. Nakalagay naman ito ngayon sa National Museum of Fine Art sa Maynila. Pero alam niyo ba, noong 1886, naibenta ito sa Diputación Provincial de Barcelona na naghahalaga ng 20,000 pesetas. Ang salitang spolarium ay hango sa salitang Ancient Roman na Colosseum's morgue at inirepresenta rin nito kung paano tayo tinrato noong panahon ng mga Espanyol. Tumungo naman tayo sa mas malalim na pagkakaintindi sa pinta. Kung aalamin natin, ang spolarium ay madalas na tinutukoy na visual metaphor or representation. Dahil nga, ipinapakita dito ang paghihirap ng mga Pilipino laban sa Espanyol. Makikita rin sa pinta ang mga gladiators na hinihila patungo sa kumpulan ng mga patay. Samantalang sa kanan ay makikita mo ang mga manonood na may halong-halong ekspresyon. At sa kaliwa naman ay mga babae na nagsisiiyakan. Idagdag pa dito ang isang tatay na hinahanap ang anak sa kumpulan ng mga patay. Ang pinta na ito ay hinango sa Numancia, na ipininta ng guro ni Juan Luna, na ngayon ay isang award-winning at collection sa Prado Museum sa Madrid. Mukha man magulo, meron tayong makikita na diagonal na guhit sa mga dingding malapit sa mga manonood, at isang pahalang na linya doon sa mga hinihilang gladiators bilang pagrerepresenta sa paghila o galaw. Ang focal point nitong dalawang linya ay sumisimbolo sa dalawang estado sa buhay. Upang magbukang totoo, ginawang dominante ni Juan Luna ang paggamit ng contour lines para sa mga kalamnan ng braso, binti at buhangin. Tumungo naman tayo sa kulay na ginamit. Ang mga kulay sa pinta ay hindi ganoon kalinaw at nagsihalo, at ginawa na lang itong chiaroscuro o play of light and dark. Ang pangunahing kulay naman na ginamit ay warm colors, lalo na ang kulay pula. Kulay pula ang ginamit upang makuha ang atensyon ng manonood. Ginamit rin itong kulay bilang kulay sa mga suot ng gladiators. Naging contrast ito sa berde na ginamit para sa mga nagluluksa mga babae sa kaliwa. Kumbaga, ang pula at berde ay ginawang highlight na sumisimbolo sa kawalan ng katarungan ng mga taong walang laban sa nakatataas. Sa tingin ko, ang pinta na ito ay nagsasalita sa pangkalahatang pinsala na nangyayari ngayon dito sa lipunan. Kung papaano na nangingibabaw ang mas malakas kaysa sa mahina, na imbis na lumaban ay itinatapon na lang sa madilim na sulok ang karapatan. Dito nagtatapos ang aking pag-analyze sa pintang spolarium. Maraming salamat sa pakikinig sa aking Art Talk. Ito ulit si Aina, ang inyong tagapagsalita. Mabuhay at paalam!